At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ikaw ang Gusto Ko, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyong lahat, mga apo. Nandito na naman ang Lola Sela ninyo na magbibigay ng bagong kwento at sana ay magustuhan ninyo, mga apo. Diyan lang kayo, mga apo, at sisimulan ko na ang aking kwento. Ay, magandang buhay. Ay, nako, nakita ko na naman ang making love of my life. Ganda talaga ng ngiti. Sabi ko na nga pa, paggandahin mo naman ang araw ko. Ikaw talaga. Balik naman sa poging-pogi na love ko. Palagi mo na lang akong iningitian. Talagang ginigising mo ang puso ko sa ngiti mo na yan. Alam mo kung kailan ako ngingiti. Ay! Bakit Pag bigla? ginagawa mo dyan, bangon na! Ha? Mangalmusal ka na. Dala mo! At malilit ka na. Opo, nandyan na po. Andyan na. Tatayo na po. Sandali, Isa mo dyan. Kakain muna ko. Wait for me, ha? Good morning sa lahat. Yes, good morning. Morning, ate. Ganda ng ngiti natin dyan, Siguro maganda ang panaginip mo. Kasi, alam mo, nakita kita na nakangiti habang naghihilig ka. Ba't ang aga mo ata na nag-aayos dyan? Alam mo naman yung mga espiritista, hindi mo alam kung kailan sila darating. Minsan, maaga. Minsan, late naman. Kaya nga, ate, idol ko si tatay kasi yan din ang gusto ko. Kaya gagayahin mo si tatay, ha? Ay, naku boy. Hindi ko bet yan, ha? Isa pa, takot ako sa moto. Ayokong gayahin si tatay. Tay! Bakit ang aga nyo? Parang alika ka kayo dyan? Juan. Yung baba, yung nanay nila. Sino ba yung nanay nila? Yung crush mo si Binibining Vincent. Ha? Oh my God! Di nga itay. Ay, Diyos ko naman. Gusto kong sumama sa iyo. Tay, sasama ako. Teka lang ha. At magre-ready na ako. Sasama talaga ako. O, yun na si ate, Parang trumpo ka agad. Aburada. Ay, kiss mo ko, rida. Sama-sama. Asawa ko. Ikaw na ba yan? Magandang gabi, bayan. Ay, mali pala ang sumapi. Sandali at uulitin ko, ha? Nagkamali ang sumapi sa akin. Ganyan ba talaga ang ritual? Bakit ganun? Alam mo, di madali ang ganyan. Kasi
may ibang lagalag na sumasabi din, nagkakamali din ang mga espiritu. O sige, pero magpapahangin ako sa labas sandali ha. Gusto mo? Sasamahan kita? O sige, halika na dun. Kesa dito, baka maistorbo pa yung kaluluwa na tinatawag nila. Hi, Che. Kumusta na? Oh, Lester, anong ginagawa mo dito? Ay, oo nga pala, Che. Nagustuhan mo ba yung pinadala ko sa'yo? Ha? Galing sa'yo yun, ha? Ang tanong, kung nagustuhan mo. Aba, syempre. Nagustuhan ko yun. Ang sarap kaya. Thank you, ha, Lester. The best ka talaga. Oo nga pala, iwan muna kita, ha? Maya-maya, kita-kits tayo, ha? Mauna na ako. Oo, ikaw din. Mag-ingat ka dyan, ha? Bye. Bye. Salamat ulit. Sana matapos na sila, Mami. Ang tagal naman. Gusto ko nang umuwi. Alam mo, lagi kang ganyan. Alam mo, sa tuwing pupunta ka dito, naiinip ka. Alam mo kasi, hindi ko lang mahindihan si Mami pag nagpapasama. Noon, laging nagpapahula. Ngayon, gusto ulit magpahula. At gusto niya na makipag-usap sa kaluluwa. Kalo naman ang daddy mo ang gustong makausap ng mami mo. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Hindi ako naniniwala, Cheche. Kalukuhan lang yan. Ay, asawa ko. Ikaw na ba yan? Oo, asawa ko. Ako ito, Harleen. Ay, miss na miss ka na namin ng mga anak natin. Miss na miss ko na rin kayo. Kumusta na kayo? Ayos naman kami, Manuel, ng mga anak mo. Kasurvive kami kahit nawala ka. Alam mo, mabuti na lang at nandyan si Mang Pijong at lagi niya akong hinuhulaan. Alam mo, di ko nga alam ang gagawin ko sa mga ari-arian natin. Para palaguin ko kahit wala ka na. Buti na lang, nakausap kita ngayon. Kumusta na kayo ng anak natin? Sige na, miss na miss ko na kayo. Eto, okay lang. At okay din kami ng mga anak natin. Nakakasurvive naman kahit paano. Pero miss na kita. Hindi mo lang alam na miss ko na din kayo. Kahit nahirapan ako sa negosyo natin na naiwan mo, nagsusumikap akong palaguin yun. Madali lang na pag-aralan yan, mahal. Basta, tiyaga lang. Tignan mo nga, nang dahil sa tatay ko na laging nagpapahula. Ang mami mo, yumaman kayo. Alam mo, kahit di pa nagpapahula si Mami, talagang mayaman na kami. Kasi magaling at matalino si Daddy, kaya lumago ang aming negosyo. Siyempre, dahil din doon. Kaya lang, nang dahil sa pagpapahula ng mami mo sa tatay ko, kaya nakatulong din sa mami mo yun para lumago ang negosyo mo. Pero teka, kung kaya ng tatay mo na magpayaman ng ibang tao,
Bakit kayo mismo? Di Di mo talaga. kayang yumaman. Hindi yumayaman ang katulad ng tatay ko. Bawal ang sarili nila. Bawal din hulaan ang sarili nila dahil mawawala ang bisa ng kapangyarihan. Alam mo, kuminsan, nagtatampo na ako sa tatay ko kasi puro serbisyong ginagawa niya sa kapwa niya tao. Samantalang kami, isang kahig, isang tuka. Alam mo rin ba na masama sa katawan ang sinasabihan ka ng isang kaluluwa? Alam mo ba kung anong hirap ang dinaranas niya kapag siya ay kinakapitan ng lagnat, ng kung ano-anong sakit sa katawan? At lagi niyang ginagawa yun para matulungan ang kapwa-tao niya. At syempre, para matustusan kami ng mga anak niya. Tapos, ang mga natutulungan ng itay ko, wala man lang konsensya at konsiderasyon sa kanyang magandang ginagawa at pakonsuelo. Parating joke pa rin ang tingin nila sa tatay ko. Miss na kita. Na gusto kong mahawakan ka kahit ganito lang, mahal ko. Pwede ba kita maisayaw? Kahit ganito lang, nakaluwa lang ako. Oo, asawa ko. Miss ko na rin ang mga araw na ikaw ang kasama ko. Pagkatandaan mo lamang, mahal na mahal ko kayo kahit kaluwa na ako. Kayo pa rin ang iniisip ko. Kayo pa rin ang mahal na mahal ko. Alam ko naman yun eh. Kaya nga pumunta ako dito kay Mang Pijong para makausap ko ang iyong kaluluwa. Ay, Gloria, tingnan mo si Che, may kasamang pogi. Oo nga, no. At ang pogi naman yan. Nako, boyfriend na kaya niya yun? Ganon, kung ginayuman niya, pwede. Iyang itsura niyang ganyan, baka pinainom siya dyan sa lalaki. Hindi sa bagay. Kababalaghan kasi ang ikinabubuhay ng pamilya niya. Di siya papatulan ng ganyang kapogi, di ba? Hoy, kayo! Ba't niyo binubuli si Chelsea? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Tama na, Vincent. Huwag kang makipag-away. Hindi yan pwede. Kasi binubuli ka nila eh. At dapat na malaman nila na mali sila. Easy ka lang. Relax ka lang. Ang puso mo. Hindi nga pwede yung ginagawa nila. Oh, Uy, saan naman kami nagkamali, abe? Alam niyo na di na kailangan ni Cheche na gayumahin ako para maging boyfriend niya. Anong ibig mong sabihin? May gusto ka sa kanya? Ha? Sa pogi mong yan? Samantalang siya, tingnan mo ang itsura! Napakaganda niya. At siya, siya ang babaeng pinakamaganda na nakilala ko. Ano? Ang ganda mo, hindi lang sa palabas asawa ko. At sa loob din, talagang napakaganda mo. Ang pagkatapos ng buhay ko dito sa mundo. Pero proud pa rin ako kung nakilala kita na naging asawa kita.
And I can never forget hanggang sa kamatayan ko. Laging babantayan kita at ng anak natin. Mahal na mahal kita, aking asawa. Iyan din ang aking lalaking mamahalin. Habang nabubuhay ako, na kahit wala ka na rito, ay hindi kita ipagpapalit sa iba. Kayo ng ating anak. Tandaan mo din yan. At masaya ako na bahagi ako sa buhay mo. Kaya lang, bakit ganito? Bigla ka na lamang nawala sa buhay namin ng ating mga anak. Nangungulila kami sa iyo. Kami ng mga anak mo. Huwag kang mag-alala. Makakausap mo ang aking kaluluwa. Hindi ko kayo pababayaan. Proud ako kay Cheche. Bakit may reklamo kayo? Maganda naman siya. Magandang kalooban niya. Ganon? Mahal mo talaga si Cheche? Yang mukhang yan? Bakit kung mahal ko siya? May problema ba kayo? Ganon. Naku, halika na nga, Mare. Nagayuba na talaga ng Cheche na yan, si Pogi. Baby ko, alam mo, na bata pa lang tayo, ikaw nang tinitibok ng puso ko. Bawat minuto, oras, araw, segundo, taon, ikaw pa rin ang laman ng isip ko. Mahal na mahal din kita. Oy, Che, okay ka lang? Kasi hindi kita mahal. Ha? Ano? Di mo ako mahal? At anong ibig mo sabihin kanina? Ginawa ko lang yun para tumigil ng mga nambubuli sa'yo. Masyado ka namang carried away. Ayan ha, nakabawi na ako sa'yo. Ayan ang thank you gift ko sa'yo. Ha? Ang sakit naman ng regalo mo, Vincent. Oh, Che, saan ka pupunta? Ano ba? Uy, hintay naman! Che! Che, naniwala ka naman agad. Ikaw naman. Anak, alam mo, nakausap ko ang daddy mo. Teka, saan ka ba galing? Ma'am, nagpapahangin po ako sa labas. Nahabol mo si Cheche. Ano bang nangyari sa'yo? Ha? Wala yun, mami, wala. Tapos na ba kayong nag-usap ng kaluluwa ni daddy? Oo, anak. At nakausap ko siya. Sinayaw pa nga niya ako eh. Ganun po ba? Okay, ma'am. Pwede ba na umuwi na tayo? Talaga, sobrang tanga ko. Ba't ako na-inlove sa katulad niya? Akala ko pa naman, mahal din niya ako sa ginawa niya. Akala ko, true na yun. Yung pala hindi. Ang sakit. Ang sakit-sakit talaga naman nang na-inlove pa ako sa kanya. Bakit? Bakit? Akala ko sa ginawa niya, mahal niya ako. Pinagtanggol ako sa mga chismosa na nambubuli sa akin. Yun pala, kunwari lang, para di ako mabuli. Na-inlove pa naman ako. Vincent, ang lupit mo. Vincent. Namuna ang aking pagmamahal sa'yo. Pero, ngayong nakita kita, gusto kita uling makita. Hindi. Ayaw ko nang ma-inlove sa'yo. Ayoko na. Ang sakit-sakit pala sa puso. Ang akala ko'y nagdurugo.
Sumasakit ang dibdib ko. Tuwing nakikita ka na may kasamang iba. Ay, tangi, kanta talaga pala yun. Ay, nababaliw na ba ako? Ano ang susunod na mangyayari sa buhay ni Chichi? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ikaw ang Gusto Ko, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.